Gandang araw mga mag-aaral! Ako, si Ginoong Roel M. Fulgar mula sa Valenzuela National High School ay nalulugod na makasama kayong muli sa gagawin nating paglalakbay ukol sa makulay na mundo ng Araling Asyano. Sentro ng ating talakayan ay ang pagpapaunlad ng inyong mga kasanayan, kaugnay na pagsusuri sa komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang tao sa Asya, sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. At ang ating tiyak na layunin ay nasusuri ang mga pamamaraang ginagamit upang mapaunlad ang yamang tao ng Asya. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Halina, simulan na natin! Ating susuriin ang isang editorial cartoon na ating hinango mula sa philippinesstar.com. Makaraan ay magbibigay ako ng ilang mga katanungan at maaari niyong isulat ang inyong mga kasagutan sa ating chat box. Para sa ating unang katanungan, ano ang mga elemento o mga bahagi na bumubuo sa ating editorial cartoon? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang makasagot. Tama! Nakikita natin sa ating sinuring editorial cartoon na may kumakatawan sa mga Pilipino na tila pilit inaabot na marating ang dulo ng isang poste kung saan nakalagay ang tinatawag natin na global competitiveness. Ano nga ba ang tinatawag natin na global competitiveness? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bansa na makamit ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kanyang gross domestic product o GDP. Ito ay sa pamamagitan ng matatag na kalagayang pang-ekonomiya, pamumuhunan, pang-infrastruktura, epesyenteng pamamahala, at epesyenteng pagninegosyo. Para sa taong 2019, ang Pilipinas ay nakakuha ng pwesto na pang-46 mula sa kabuuang 63 na bansang sinukat ang kanya-kanyang global competitiveness. Sa mga bansa mula sa Asia Pasipiko ay nanguna ang bansang Singapore na sinundan ng Hong Kong, China para sa ikatlo at Taiwan naman para sa ika-4 na pwesto. Para sa ating ikalawang katanungan, ano ang kahulugan o mensahe na nais ipahatid ng ating editorial cartoon? Tama! Batay sa ating cartoon, kinakailangan na talaga magsumikap pa ang Pilipinas upang mapataas pa ang kanyang global competitiveness at malaki ang papel na gagampanan ng yamang tao upang makamit ito. Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang papel na gagampanan ng mga yamang tao upang makamit ang sinusulong na mataas na antas ng global competitiveness? Mahusay! Ang mga tao, taglay ang kanyang talino at kakayahan ang siyang pangunahin nating tauhan upang maisulong ng bawat bansa ang kanilang kanya-kanyang kaunlaran. Mahalaga na makasabay at makaangkop ang mga yamang tao upang mapataas ang kanilang kakayahan pagdating sa pandaigdigang ekonomiya. Para sa ating ika-4 na katanungan, paano ito may sasakatuparan? Magaling! Upang may sakatuparan, mga mag-aaral, ang pagpapataas ng global competitiveness, kinakailangan na magpatupad ng mga programa upang mapaunlad ang kalagayan ng mga yamang tao sa Asya. Mga mag-aaral, upang mapalalim pa natin ang ating kaalaman ukol sa ating paksang tinatalakay, ating panoorin at suriin ang isang video na pinamagatang Valenzuela City Education 360 Degrees Investment Program. Makaraan ay magbibigay ako ng ilang mga katanungan at maaari niyong isulat ang inyong mga kasagutan sa ating chat box. Gusto ko maging doktor. Pangarap ko, maging teacher. Ako, piloto. Nurse. A civil engineer. Sundalo ako.
I will be a lawyer. I will be the next president of the Philippines. Bawat bata ay may pangarap. Pangarap na nais naming matupad. Kaya naman sa Lungsod Valenzuela, may Education 360 Degrees Investment Program. Inilaan para sa bawat kabataang Valenzuelano. Dahil sila ang kinabukasan. Sila ang pag-asa. Ang programang Education 360 ay namumuhunan sa mga haligi ng isang mahusay at malawakang edukasyon. Tamang nutrisyon, kumpletong gamit, angkop na kurikulum, dalubhasang guro, nakikiisang magulang at makabagong pasilidad. Ang Education 360 ay kumpleto sa lahat ng kailangan ng edukasyong maghahanda sa kabataan sa hamon ng kinabukasan. Naniniwala kami na ang pangarap ng bawat bata ay dapat mabigyan ng pagkakataon magkatotoo. Kaya bawat batang Valenzuelano ay binibigyan ng programa sa edukasyon na buo, malawak at angkop sa pangangailangan ng panahon. Ito ang programang aming pinagmamalaking tinatawag na Education 360. Itong programa ay nag-aaruga ng isip, katawan at diwa. Layunin ng programang Education 360 na maglaan ng primera klaseng materyales, mga estrukturang world-class at mga gurong hasang-hasa sa pagkalingan ng mga estudyante. Ang Education 360 ay nilikha ayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ito ay para sa kabataan, sa inyo, ang ating pag-asa, ang ating kinabukasan. Ang Lungsod Valenzuela, puno ng lakas, buhay at pangako. Araw-araw, masigla sa kalakalan ang mga daan. Ang mga mamamayan ay nagtutulungan. Puso ang aming gabay sa patutunguhan. Nagsisikap, nagsasaya, nangangarap, nananalig. Ganito sa kanlungan ng mga nakikipagsapalaran at nangangarap. Ganito umiinog ang buhay sa Lungsod Valenzuela. Isang kabanata ng buhay na nagsisimula sa edukasyon. Dahil buo ang aming paniniwala na ang bawat kabataang Valenzuelano ay nararapat lamang na mabigyan ng pagkakataong maabot ang kanyang mga pangarap. Ang Education 360 Degrees Investment Program ng Lungsod Valenzuela ay ang pundasyon ng kinabukasan. Puhunan para sa mga sari-saring pangangailangan ng mga mag-aaral. Mula kalusugan hanggang karunungan. Mula gamit hanggang gusali. Mula pangangasiwa hanggang pagsuporta. Ang mga haligi ng Education 360 ang siyang buhubog sa ating mga batang mag-aaral na maging leader sa hinaharap. Ang mga mamumuno sa kinabukasan, ang mga mangunguna sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Ang Education 360 ay ang programang naniniwala na ang katawang malusog ay nagbibigay daan sa matalas na pag-iisip. Kaya naman, nagsasagawa ang pamahalaang lungsod ng feeding program para sa mga mag-aaral mula daycare hanggang elementarya. Araw-araw, higit 15,000 lunchbox ang inihahanda ng ating mga Central Kitchen volunteers para sa Chikiting Food Patrol at ang K-6 feeding program. Natututo ang mga batang kumain ng gulay at natutugunan ang suliranin ng malnutrisyon sa mga mag-aaral mula daycare hanggang ika-6 na baitang. Masarap po ang pagkain sa school. Natutunan po kami kumain ng gulay. Araw-araw, sigurado akong masustansya ang kinakain ng aking anak. Natutunan ko ang tamang paghahanda ng pagkain at pagpili ng tamang sangkap. Ang aming feeding program ay isinasagawa kasama ang Ateneo Center for Educational Development. Ang mga ito ay may pinagsamang success rate na 88%.
Ang Education 360 ay ang programang kumikilala sa kahalagahan ng pagpupuno ng lahat ng pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Ang bawat estudyante ay binibigyan ng backpack at kumpletong kagamitan para sa kanilang pag-aaral. Kompleto na ang gamit, may backpack pa. Malaking bagay yung mga school supplies na bigay ng pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela para sa aming mga anak. Bukod sa nakatipid na kami, kumpleto pa ang gamit ng mga bata para sa kanilang pag-aaral. Ang Education 360 ay ang programang nagpatatag sa kurikulum, maging ang kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Summer Reading Camp. Noong nakaraang Mayo, 15,950 mag-aaral habang 605 guro at 605 teacher aides ang tumugon sa hamon ng Reading Camp ng pamahalaang lungsod, USAID at Sinergia Foundation. Binuksan ng Summer Reading Camp ang makulay na mundo ng pagbabasa sa mga batang nahihirapan at hindi marunong pagbasa. Sa loob ng 22 araw, 3 oras kada araw ang tinugol ng mga estudyanteng nasa ika-3 at ika-6 na baitang sa paghasa ng kanilang pangunawa sa pagbasa. Pagkatapos ng programa, naitalang 41.5% sa mga lumahok sa reading camp ay natutong magbasa at ngayon ay tinatawag ng independent readers. I am thankful because of Summer Reading Camp. Naging mas confident ako dahil nakatulong ito ng malaki sa aking pag-aaral. Now, I read books during my free time. Ang Education 360 ay ang programang nagpapalakas sa kakayahan ng mga guro sa pamamagitan ng teaching camp. Nakatuon ang pagsasanay na ito sa mga mabisang pamamaraan sa pagtuturo at pagkadalubhasa sa mga aralin. It feels good to learn new things so I can help my students better. The world will see a bigger, brighter, and more progressive Valenzuela City. Ang Education 360 ay nakaangkla sa paniniwalang ang edukasyon ay pinagsanib na responsibilidad ng paaralan at ng pamilya. Sa pakikiisa ng mga magulang, ang kabataan ay magiging mas mahusay at matalinong mag-aaral. Ang kahalagahan ng papel ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak ay binigyang pansin sa parenting camp. Kilala rin bilang Nanay Teacher Program. Hinubog dito ang kanilang kakayahan sa pagiging mabuting magulang. Layunin nitong gawing isang kalugod-lugod na lugar ng pagkatuto at pagsibol ang bawat tahanan. May tamang oras sa pag-aaral sa bahay para laging handa sa eskwelahan ang aking anak. Hindi lang pangnanay ang pagtuturo. Kahit ako pwede maging tatay-teacher sa aking mga anak. Hindi lubusang mabubuo ang Education 360 kung walang mga ipatatayong pasilidad. Sa buong lungsod, dumarami ang mga bagong gusaling pampaaralan. Sapat sa bilang ng mga mag-aaral, kumpleto ang kagamitan at may kalidad na may pagmamalaki sa buong mundo. Kitang-kita ang halaga ng edukasyon sa aming lungsod. Dito sa Valenzuela, di kalidad ang edukasyon ng aming mga anak. Pag nakikita ko ang mga bagong classrooms and laboratories ng Valenzuela City School of Mathematics and Science, panatag ako na talagang world-class ang edukasyon ng aking anak. Ang Education 360 ang ating puhunan sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang aming binibitawang pangako sa ngalan ng bawat Valenzuelano. Itinatag ang Education 360 ayon sa kung ano ang pinakamabuti para sa edukasyon ng ating mga anak. Tamang nutrisyon, kumpletong gamit, angkop na kurikulum, dalubhasang guro, nakikiisang magulang,
modernong pasilidad. Doktor, Teacher, Piloto, nurse, civil engineer, sundalo ako, lawyer, president. Ang lungsod Valenzuela, puno ng lakas, buhay at pangako. Education 360. Ito ang buong malasakit, kalinga at pamumuhunan ng lungsod Valenzuela para sa ating mga mag-aaral, ang ating kabataan. Education 360. Para sa bawat bata, para sa bawat pangarap. Para sa ating unang katanungan, ano ang nilalaman ng video? Ibigyan ko kayo ng 10 segundo upang maisulat ang inyong mga sagot sa ating chat box. Tama! Ang napanood ng video ay ukol sa programa ng ating pamahalaang lungsod na tinatawag na Education 360 Degrees Investment Program na naglalayon na mapataas ang antas o kalidad ng edukasyon sa ating lungsod. Para sa ating ikalawang katanungan, anong mga programa ang nakapaloob sa Education 360 Degrees Investment Program ng lungsod ng Valenzuela? Magaling! Nakapaloob dito ang mga programa ng lungsod kaugnay sa pagpapatayo ng mga bagong gusaling pampaaralan, pamamahagi ng mga kagamitan para sa mga mag-aaral, angkop na pagsasanay para sa mga guro, pagtugon sa suliranin kaugnay ng malnutrisyon sa pamagitan ng pagpapatupad ng malawakan at epektibong feeding program, paglulunsad ng mga reading camps upang mapataas ang kakayahan sa pagbasa, at ang pagpapalakas sa papel na ginagampanan ng mga magulang kaugnay ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Ito ay sa pamamagitan ng paglulunsad ng Nanay-Teacher Parenting Camp. Para sa ating ikatlong katanungan, bakit kinakailangan na magpatupad ng ganitong mga uri ng programa? Tama! Kinakailangan na magpatupad ng ganitong uri ng mga programa nang sa ganon ay maihanda ang populasyon o yamang tao upang maging mga produktibong kabahagi sa pag-unlad ng ating bansa sa pamagitan ng pagkakaroon nila ng sapat na kaalaman at angkop ng mga kasanayan. Mga mag-aaral, mula sa ating nakalipas na talakayan ay natukoy at nasuri natin ang papel na ginagampanan ng yamang tao ng Asya kaugnay sa pagpapaunlad sa kalagayang panlipunan at pangkabuhayan para sa kasalukuyang panahon. Kaya naman, mahalaga na patuloy na mapaunlad ang kaalaman, kakayahan at pangkalahatang kalagayan ng yamang tao ng Asya. Ating susuriin ang isang infographic na ating hinango mula sa worldbank.org. At magbibigay ako ng ilang mga katanungan pagkatapos nito. Maaari ninyong isulat ang inyong mga kasagutan sa ating chat box. Para sa ating unang katanungan, paano mapapaunlad ang yamang tao ng Asya? Batay sa World Bank, nagbigay sila ng mga rekomendasyon kung paano mapapaunlad ang yamang tao ng Asya. Una na rito ay ang paglaban sa malnutrisyon. Kinakailangan na matugunan ng pangangailangan sa masustansyang pagkain, gayon din sa malinis na tubig at kaukulang sanitasyon, lalo sa panahon kung saan nahaharap tayo sa pandemya. Sunod ay ang pangangailangan na maipagpatuloy ng mga tao ang pagpapaunlad sa kanilang mga kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng pagpapasailalim sa mga angkop na pagsasanay o trainings. Mahalaga ito upang lalo pumapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga tao upang makaagapay sa kasalukuyang pangangailangan ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Ikatlo,
ay ang pagpapaunlad sa sistema ng edukasyon sa bawat bansang Asyano. Kinakapalooban ito ng iba't ibang mga programa na magpapataas sa antas ng edukasyon tulad ng karagdagang pamumuhunan para sa mga gusaling pampaaralan, pagtataguyod sa ligtas na kapaligiran sa pagkatuto, pagsasanay sa mga guro, at pagtataguyod sa ugnayan ng mga magulang, paaralan at ng buong pamayanan. At ang panghuli ay ang pagsusulong sa pinalawak na access ng mga tao sa mga programang pangkalusugan. Dapat na gawing prioridad ng bawat pamahalaang Asyano ang pagbibigay ng libre at angkop na serbisyong medikal para sa mas nakararaming bilang ng mga mamamayan. Tandaan, ang malusog at ligtas na populasyon ay nagre-resulta o nagbubunga sa pagkakaroon ng mga produktibong yamang tao. Mga mag-aaral, kung may natutunan, ipaliwanag mo. Maaari mong isulat ang inyong mga kasagutan sa ating chat box. Bakit mahalaga na magpatupad ng mga programa na magpapaunlad sa kalagayan ng yamang tao sa Asya? Mahusay! Mahalaga na magpatupad ng mga programang magpapaunlad sa kalagayan ng yamang tao sa Asya. Bakit? Dahil ang pagbibigay sa kanila ng oportunidad upang mas magkaroon ng sapat na kaalaman at angkop na mga kakayahan ay magbubunga upang maging mga produktibong mamamayan na magpapataas sa antas ng kanilang pamumuhay at ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng kabuhayan at lipunan para sa kasalukuyang panahon. Bukod dito, tataglayin din nila ang pagpapahalaga sa wastong paggamit at pangangalaga sa ating mga likas na yaman. Mga mag-aaral, upang masukat ang inyong natutunan mula sa ating naging talakayan, halina ating gawin ang 4 Picks, 1 Word. Para sa ating panuto, magpapakita ako ng mga larawan na kumakatawan sa 4 na naging rekomendasyon ng World Bank kung paano mapapaunlad ang kalagayan ng yamang tao sa Asya. Maaari niyong isulat ang inyong tamang sagot sa ating chat box. Para sa ating unang bilang, mahusay! Ang tamang sagot, malnutrisyon. Ayon sa World Bank, nararapat na matugunan ang pangangailangan para sa mga masusustansyang pagkain upang masugpo ang malnutrisyon. Para sa ating ikalawang bilang, mahusay! Ang tamang sagot, pagsasanay o training. Kinakailangan may pagpatuloy ng mga tao ang pagpapaunlad sa kanilang kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng angkop na pagsasanay o training upang makaagapay sa pangangailangan ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Para sa ating ikatlong bilang, edukasyon. Mahalaga na mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bawat bansa sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga karagdagang gusaling pampaaralan, pagtataguyod sa ligtas na kapaligiran sa pagkatuto, pagsasanay sa mga guro, pagtataguyod sa ugnayan ng mga magulang, paaralan at ng kabuuan ng pamayanan. Para sa ating ika-4 na bilang, mahusay! Ang tamang sagot, pangkalusugan. Ang pagsusulong sa pinalawak na access ng mga tao sa mga programang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad para sa libre at angkop na serbisyong medikal para sa mas nakararaming mamamayan. Binabati ko kayo mga mag-aaral. Ang inyong mga tamang sagot ay nagpapakita ng inyong mataas na antas na pagkatuto mula sa ating naging talakayan. Mga mag-aaral, sana ay meron kayong natutunan sa ating naging talakayan. Lagi lamang ninyong tatandaan na mahalaga na magpatupad ng mga angkop na programa upang mapataas ang kalagayan ng ating yamang tao sa Asya.
Muli, ako si Ginoong Roel M. Fulcar mula sa Valenzuela National High School. Maraming salamat at paalam!